Isang malakas na palakpak nga po sa Panginoon. Hallelujah. Ngayong umaga po ay dala po tayo sa salita ng ating Panginoon. Muli po tayong tumayo bilang paggalang po natin sa salita ng ating Diyos. Philippians chapter 4, verses 4 up to 7. Basahin ko po sa New International Version. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang masalita na ating pong nabasa. Maaari na po kayong umupo. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon, The Christian's Antidote to Anxiety. Yung mga pangontra, mga Kristiyanong pangontra sa mga pangamba, sa mga pagkatakot, sa mga pagkabalisa sa ating mga buhay. Anxiety is one of the greatest struggles people face today. Yung tinatawag nating mga pangamba, pagkatakot, pag-aalinlangan, isa sa mga struggles, pinakamalaking struggles na nararanasan ng mga tao ngayon. Hindi lamang mga Kristiyano, but mga tao ngayon. Dahil wala pong tao na hindi po nag-aalala, wala pong tao na hindi nangangamba, wala pong tao na hindi natatakot, wala pong tao na minsan nag-aalinlangan sa kanilang mga buhay. Kaya ito po yung isa sa mga pinaka-greatest struggles na nararanasan ng mga tao ngayon. But si kapatid na Pablo, habang siya po ay nasa loob ng kulungan, nagawa niyang encourage, nagawa niyang palakasin ang mga mananampalataya sa Filipos. Kakaiba po ang ginawa ni kapatid na Pablo. Bagamat siya ay nasa kulungan, nakulong po si Pablo dahil lamang po sa kanyang pangangaral sa salita ng ating Panginoon, sapagkat mahigpit noon ang mga Romano na may mangangaral patungkol sa salita ng ating Panginoon. Kaya pilit nilang hinanapan ng butas, pilit nilang hinanapan ng kasiraan si kapatid na Pablo hanggang sa siya'y ikulong. Dahil ipinagbawal na nila yung pangangaral ng salita ng Panginoon. But si Pablo matapang pa rin na nangangaral ng salita ng Diyos. At yun yung kanyang paglabag. Yun yung kanyang kasalanan. Kaya siya hinuli at ikinulong dahil lamang sa pangangaral ng salita ng Panginoon. But habang siya po ay nasa loob ng kulungan, nagawa niyang sulatan yung mga Kristiyano, yung mga mananampalataya sa iglesia ng Filipos, sapagkat yung mga members ng Church of Philippi, nung malaman nila na si Pablo ay nahuli na, si Pablo ay ikinulong dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon, labis na nag-alala, labis na nangamba ang mga mananampalataya, labis na nangamba ang mga believers doon sa Church of Philippians. Kaya sila po ay nanalangin sa Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito, sila po ay sinulatan ni kapatid na Pablo. Actually, ang aklat ng Filipos, sinulat yan ni Pablo para sa mga mananampalataya ng Filipos. But hindi lamang para sa kanila sa panahon natin ngayon. Bawat mananampalataya sa ating Panginoon ay kabilang sa sulat ni kapatid na Pablo dito po sa aklat ng Filipos. Sapagkat ako po'y naniniwala na kapag ang isang mananampalataya ay nagkakaroon ng kagalakan sa Panginoon,
at ibinibigay, dinadala sa Diyos ang anumang mga bigatin, ang anumang mga nasa puso niya sa pamamagitan ng pananalangin, mararanasan po nila ang isang kakaibang kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ni numan, kapayapaan na hindi kayang bilhin, kapayapaan na walang makakapagpaliwanag sapagkat kakaiba po yung peace na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ang tanong dito, what is the antidote to anxiety according to Philippians chapter 4 verses 4 to 7? Kung babasahin po natin, Paul presents 4 practical steps that serve as God's antidote to anxiety. Nagbigay dito si kapatid na Pablo sa ating pong teksto na 4 na practical na mga hakbang para magkaroon tayo ng panguntra sa tinatawag na pagkabalisa, tinatawag na pagpangamba, tinatawag na pagkatakot, tinatawag na pag-aalala sa ating mga buhay. Ang mga steps na ito ay 4 na R. Number 1, sa verse 4, ang sabi ni Pablo, rejoice in the Lord always, again, I will see rejoice. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Unang-unang practical steps na itinuro sa atin ni kapatid na Pablo, rejoice continually. Instead na tayo po ay mag-worry, instead na tayo po ay mangamba, instead na tayo po ay mag-alala sa mga sitwasyon sa ating mga buhay, let us rejoice in the Lord. Magalak tayo sa Panginoon. Because joy is not optional for the believer. Ang kagalakan ay hindi pinagpipilian ng isang mananampalataya, kundi ang kagalakan ay dapat nararanasan po natin. Yung salita ni kapatid na Pablo, rejoice in the Lord always, and again I will rejoice. It is imperative. Kapag sinabi nating imperative, it is a command. Utos po ito sa atin. Iniutos po tayo ng salita ng Panginoon na magalak lagi sa Panginoon. Kung titingnan po natin saan ba nagmumula yung ating kagalakan. Kung papansinin po natin yung sinabi ni Pablo dito, rejoice in the Lord. Ibig sabihin, ang pinagmumulan ng ating kagalakan, it is in the Lord. Yung source ng ating joy, walang iba kundi sa Panginoon. Our joy rests in Christ, not in changing circumstances. Yung kagalakan po natin ay mula sa Panginoon, hindi sa mga pabago-bagong sirkumstansya ng ating mga buhay. Dahil kung ang source ng ating joy ay doon sa mga sirkumstansya ng buhay, kung may problema ka, malulungkot ka. Pero kapag may dumarating na pagpapala sa buhay mo, magagalak ka. Hindi po yun ang tinutukoy, ang sinasabi, ang ipinapaliwanag ni kapatid na Pablo sa mga mananampalataya. Hindi lamang para sa mga Filipos, kundi para po sa lahat sa atin na mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. We must rejoice in the Lord. Tandaan po natin, yung source, yung pinagmumulan ng ating kagalakan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Hindi sa mga bagay na natatanggap natin mula sa Panginoon, kundi ang tunay na kagalakan, ang tunay na pinagmumulan ng ating kagalakan, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Tanungin po natin yung ating sarili. Saan ba nakabase yung kagalakan natin? Sa mga sirkumstansya ba? Sa mga natatanggap ba natin? Na material, financial, o kahit ano paman? O nakabase ang kagalakan natin sa ating Panginoong Jesucristo? Kung ang ating kagalakan ay nakabase sa ating Panginoong Jesucristo,
whatever happens na maranasan po natin, there is joy. There is joy sa puso po natin. Dahil ang sinabi nga ng awit is, in the presence of God, there is joy. Sa presensya ng Panginoon ay may kagalakan. So, kung sa presensya ng Panginoon ay may kagalakan, lagi nating asamin, lagi nating i-desire sa ating mga puso, sa ating mga buhay, na lagi nating maranasan, lagi tayong nasa presensya ng Panginoon upang magkaroon tayo ng kagalakan. So yung una na antidote na tinuturo ni kapatid na Pablo is rejoice in the Lord always. Pangalawa na antidote na tinutukoy ni kapatid na Pablo dito po sa verse 5, ang sabi niya, let your gentleness be known to everyone. The Lord is at hand. Reflect Christ through gentleness. Kailangang maipakita si Kristo sa pamamagitan ng kahinahunan, kaamuan. Gentleness is one of the fruit of the Holy Spirit. And gentleness is evidence of spiritual maturity. Kapag meron tayong gentleness, meron tayong patience, meron tayong kindness, meron tayong self-control, at meron tayong mercy toward others. Kaya napakahalaga na anumang sitwasyon na kinakaharap natin sa ating mga buhay, hayaan nating makita ang ating Panginoong Kristo sa ating mga buhay sa pamamagitan ng gentleness sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Sapagkat kapag nakikita yung kaamuan, makikita yung gentleness sa ating mga buhay, yung mga makakapansin sa atin, yung mga nakakakita sa atin, hindi tayong makikita nila, kundi si Kristo na naghahari sa ating mga puso, kundi si Kristo na kumukontrol sa ating mga buhay. Napakahalaga po yung gentleness. Meron mang hindi pagkakaunawaan sa buhay, panatilihin po natin yung gentleness, maghari sa ating mga puso, maghari sa ating mga buhay, makita ng mga taong nakakarinig, nakakakita sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos. Bilang isang Kristiyanong pamilya, alam nila na tayo po ay sumasamba sa Panginoon. Pag sa loob ng tahanan, ang mga kapitbahay mo, alam nila na ikaw ay nagpupuri. Alam nila na ikaw ay makadiyos. Alam nila na kayo sumasamba sa Panginoon. Pero ang laging naririnig, ang lakas ng mabusis na nag-aaway lagi. Ano kayong masasabi ng mga tao? Hindi man sila magsasalita, pero merong mga negative na dating sa kanila. Hindi tayo nagiging ilaw, hindi nagre-reflect si Kristo sa atin, sa ating mga paligid. Kung laging nag-aaway, laging nagbabangayan, na maririnig sa kapitbahay, pati yung nasa kabilang kanto, maririnig nila yung sigawan, yung away, yung bangayan na nangyayari sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan. Hindi po yun yung tinuturo ni kapatid na Pablo. Kailangang mag-reflect pa rin ang Panginoong Jesucristo sa ating mabuhay through gentleness, whatever misunderstanding, whatever na issue na maranasan po natin sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, makita pa rin yung gentleness sa ating mga buhay at doon makikita, magre-reflect si Kristo sa ating mga buhay. Yung nagmumotivate sa atin kung bakit lagi tayong maging gentle sa lahat, because the Lord is near. Sinabi ng Biblia, malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Yung nagmumotivate po sa atin para mapanatili yung gentleness sa ating mga buhay, yung kanyang presensya ang nagpapalakas sa atin. Yung presence ni God ang nagpapalakas po sa atin. At yung nagmumotivate
sa atin para tayo ay laging maging gentle sa lahat because yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, pinapaalalahanan niya tayo na mamuhay ng may katapatan, mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. So our response to difficult people often reveals the condition of our hearts. Kung paano tayo tumugon sa mga tao na napakahirap umunawa, sa mga tao na napakahirap lawakan yung kanilang pangunawa, yung tanging response natin sa kanila ay yung nagpapakita kung ano yung kondisyon ng ating mga puso. Kaya dapat, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, whatever situation na maranasan po natin, ipakita po natin, hayaan po nating mag-reflect ang Panginoong Kristo sa ating mga buhay. Pangatlo na antidote na tinutukoy po dito ni kapatid na Pablo. Sa verse 6, ang sabi po dito, do not be anxious about anything. Replace anxiety with prayer. Palitan ang pagkabahala, palitan ang pangamba, palitan ang pag-aalala sa pamamagitan ng panalangin. Ang sabi ni kapatid na Pablo, do not be anxious about anything. Huwag ninyong alalahanin, huwag ninyong isipin ang lahat ng bagay. But, ang sabi niya, hilingin ninyo ito sa Panginoon. Imbis na mag-aalala kayong labis na pag-aalala, hindi po makakatulong sa atin. Mas lalo ka lang ida-down. Pag labis mong iniisip ang isang sitwasyon, mas lalo mo lang ibinababa ang sarili mo hanggang sa magkaroon ka ng self-pity. Hanggang sa pumasok sa isip mo, hanggang sa maramdaman mo na para bagang iniwan ka ng Panginoon. Hindi po nakakatulong ang labis na pag-aalala. Hindi po nakakatulong ang labis na pangamba. Imbis na uubusin mo yung oras mo, instead na uubusin mo yung panahon mo na magmumukmok sa isang gilid, na mag-aalala, iiyak-iyak, ubusin mo, gawin mo yon para ilapit sa Panginoon ang sitwasyon sa pamamagitan ng panalangin. Anxiety should not dominate the believer's life. Yung anxiety, huwag po nating hayaan na ito yung mag-control, ito yung maghari sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Hayaan po natin na ang presensya ng Diyos ang maghari. Ang sabi nga ng Biblia sa Proverbs chapter 27, huwag mong ipagmayabang ang bukas dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Ang sabi pa sa Matthew chapter 25, ang sinabi doon ni Jesus, do not worry about anything. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mangamba sa lahat ng bagay. Sapagkat, ang sabi niya, sapat na ang alalahanin sa bawat araw at hayaan na yung alalahanin ang mag-alala sa kanyang sarili. Ang ibig sabihin, lamang dito ipinapakita sa atin na there is prescription. Merong pangontra sa mga labis na pag-aalala, sa mga labis na mga pangamba, sa mga labis na pagkabalisa sa ating mga buhay. Apat ang itinuro dito ni kapatid na Pablo. Yung 4 elements of prayer. Ang sabi niya, yung tinatawag nating prayer, worship, and communion. Dapat ilapit natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa, supplication, specific request. Napakaliwanag po dito sa kanyang salita. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present
your requests to God. Ang ginamit po dito sa New International Version ay plural, requests, with is, mga kahilingan. So, ang ibig sabihin kapag tayo po ay dumulog sa Panginoon, be specific kung ano yung ilalapit mo sa Panginoon. Be specific kung ano yung hihilingin mo sa Panginoon. Be specific kung ano yung sasabihin mo sa Panginoon. Yun yung itinuturo ni kapatid na Pablo sa mga mananampalataya na kapag manalangin tayo, maging specific po tayo sa Panginoon. Pangatlong, sabi niya, thanksgiving. Kapag humingi tayo sa Panginoon, magkaroon tayo ng gratitude heart, gratitude attitude. Yung marunong tayong magpasalamat. Hindi pa man natin nakakamtan, hindi pa man natin nakakamit yung bagay na hinihingi natin sa Panginoon. Pasalamatan na natin ang Diyos. Ang sabi po, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving. Kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon, kapag tayo po ay dumudulog sa Panginoon, kapag tayo po ay humihingi sa Panginoon, ang sabi ni kapatid na Pablo, samahan natin ng pagpapasalamat. Dahil kapag marunong tayong magpasalamat sa Panginoon, sa maliit na bagay, pag nakita ng Diyos, yung puso po natin, at kapag napapasaya natin ang Panginoon sa ating mga buhay, kapatid, yung hinihiling mo sa Diyos, ibibigay ng Panginoon. Ang isa pang sinabi dito ni kapatid na Pablo, request. Ang ibig sabihin, honest dependence. Kaya ka humihingi sa Panginoon kasi nagdidepende ka sa Panginoon. Kung wala kang tiwala sa Diyos, huwag kang humingi sa Panginoon. Pero kahit sinong tao, marunong humingi sa Diyos. Ang ibig sabihin, kapag humihingi ka sa Panginoon ng anumang bagay, nagpapakita na mayroon kang pagtitiwala sa Panginoon. Ang anak, bakit siya humihingi sa kanyang mga magulang? May tiwalang anak sa kanyang mga magulang na yung kanyang hinihingi, ibibigay ng kanyang mga magulang. Kung minsan matagal na maibigay, lalo na pag financial, hindi ka agad-agad na ibibigay ng magulang. Gagawa muna ng paraan yan para maibigay yung pangangailangan ng anak. Ganyan din po sa atin sa Panginoon. Sometimes hindi agad-agad na binibigay sa atin ng Panginoon yung ating hinihingi. Kapag nagkaroon ng delay, natagalan yung ating hinihingi, tinuturuan tayo ng Panginoon ng pagtitiwala. Tinuturuan tayo ng Panginoon na magdepende lamang sa Kanya. Hindi sa ating sariling lakas, hindi sa ating sariling kakayahan, kundi nakadepende tayo sa Panginoon. Hindi sa sariling diskarte, but dahil sa pagdidepende natin sa Panginoon. Dahil sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Dahil alam natin na wala tayong magagawa pag wala tayo sa Panginoon. We can do nothing without God. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki na sasabihin mo malakas ka. Hindi mo pwedeng sabihin na matatag ka. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko kailangan ng panalangin. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko kailangan yung mga memory verse. But kapatid, all of us, kailangan natin ang panalangin. At kapag tayo nananalangin, humihingi sa Panginoon, nagpapakita at nagpapatunay lamang na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Do not bring or do not carry our burdens, but bring them to God.
Every worry should becomes a prayer. Huwag nating dalhin, huwag nating buhatin yung ating mga kabigatan, yung ating mga pagkabalisa, yung ating mga alalahanin, yung ating mga pangamba, yung ating mga problema, yung ating mga stress sa buhay, huwag nating buhatin yan. Dalhin natin sa Panginoon. Ibigay natin sa Diyos. Dahil kapag dinala mo yan, binuhat-buhat mo yan, bibigay ang iyong physical na katawan, bibigay ang iyong spiritual na kalagayan hanggang sa mahirapan ka. Hanggang sa dumating yung panahon, baka hindi mo nakilalanin na may Diyos. Pero habang magaan pa yung dala-dala mong bigatin, habang magaan pa yung dala-dala mong problema, huwag nating sariling buhatin. Dalhin natin sa presensya ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So every worry should become a prayer. Ang bawat pagkabalisa, ang bawat pangamba, ang bawat pagkatakot, ang bawat bigatin, dapat maging panalangin. Instead of worry, worship to God. Turn our worry into worship. Gawin nating pagsamba ang mga pangamba sa ating mga buhay. Pang-apat at ang panghuli na antidote na tinuturo dito ni kapatid na Pablo. Sa verse 7, ang sabi po, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Rest in God's peace. Mamahinga sa kapayapaan ng Diyos. Kapag sinabing rest in God's peace, hindi yung rest in peace, but rest in God's peace. Amen? Pag sinabi nating rest in peace, iba na ho yun. But rest in God's peace. Mamahinga tayo sa kapayapaan ng Panginoon. Ang sabi, and the peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Lagi nating tandaan that the source of peace, it comes from God. Nagmumula ito sa Panginoon, yung kapayapaan. Sa ating bansa, ilang presidente nang nagdaan, gusto nilang magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas, pero hindi po nangyayari. Kasi iba po yung peace na tinutukoy ng sanlibutan doon sa kapayapaan na tinutukoy ng salita ng ating Panginoon. Kaya dapat tayo po bilang mananampalataya, lagi nating tandaan na mamahinga tayo sa kapayapaan ng Diyos. Sapagkat tanging sa Diyos lamang nagmumula ang kapayapaan. At ang kapayapaan ito na ibinibigay sa atin ng Panginoon, it surpasses human understanding. Napakahirap unawain. Lalampasan niya yung pangunawa ng tao. Ang kapayapaan ito ng Panginoon, it remains even when circumstances do not improve. Na kahit may mga circumstansya sa mga buhay na hindi nag-i-improve, nagkakaroon pa rin tayo ng kapayapaan. Kapayapaan sa ating puso, kapayapaan sa ating isipan. Na hindi ka nag-aalala, hindi mo pinoproblema, sapagkat alam mo na kontrol lahat ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya ikaw ay nagpapasakop sa kontrol ng Panginoon, kaya nagkakaroon ka ng peace mula sa Panginoon. Kung papansinin po natin, meron pong binanggit dito na will guard your heart. Yung salita pong guard, it is a military term. Termino po ng mga sundalo. Ang ibig sabihin nito, God's peace protects our heart.
God peace protects our emotion. God's peace protects our minds. Kaya yung kapayapaan ng Panginoon na nararanasan po natin, poprotektahan niya yung ating mga puso, poprotektahan niya yung ating mga isipan upang sa ganon ay hindi makapag-penetrate ang kaaway na kung ano-anong mga negative ang ibinibigay ng kaaway sa ating mga isipan. Kaya tayo po, ugaliin po nating mamahinga sa kapayapaan ng Diyos. True peace is found only through union with Christ. Magkakaroon lamang ng kapayapaan, tunay na kapayapaan ng ating mga puso, ang ating mga isipan, kung matuto tayong mamahinga sa presensya ng Panginoon. In the presence of God, there is peace. In the presence of God, there is joy. And in the presence of God, there is victory. Kapatid, sa umagang ito, marahil isa ka, isa tayo sa mga nakakaranas ng mga anxiety. Isa tayo sa mga nakakaranas sa mga pangamba, pagkabalisa sa ating mga buhay because of the situation na nangyayari sa atin na nararanasan natin. Pero salamat sa Panginoon dahil merong ibinigay sa atin na antidote, pangontra. At kapag ginawa po natin yun, I believe na yung anxiety, yung worry, yung suffering, yung trials na nararanasan po natin, pagtatagumpayan tayo ng Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Uulitin ko po, do not carry your burdens. Do not carry your worry. Do not carry your sufferings. Do not carry your problems. Bring it to God through prayer. Isuko natin, isurrender natin lahat sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong masalita. Binigyan mo kami ng mga antidote kung paano namin kontrahin, labanan yung mga anxiety sa aming mabuhay. Inaamin po namin may mga anxiety po kami. May mga pagkabalisa. May mga pangamba. May mga alalahanin sa buhay. But Lord, salamat sa inyong masalita. Ibinibigay namin ito sa inyong lahat. Anumang anxiety, anumang situation, anumang problema, anumang trials, anumang suffering, ang nararanasan ng bawat isa sa umagang ito, dakilang Diyos, isinusuko namin itong lahat sa iyo. Binibigay namin sa iyo ang lahat. At panatilihin mo ang kagalakan sa aming mga puso. Hayaan mo, Panginoon, na hindi lamang ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, na may isa pang buhay namin yung mga antidote na yan. But in everything in our lives, habang kami ay nabubuhay na naglilingkod sa inyo, hayaan po ninyo ng mga antidote na ito ay may apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Jesus. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng Panginoon.